Okay, bago natin pasadaan muna natin 'to. Ang sinasabi nilang tira-tira at para sa patay gutom daw. Etong walang gutom kitchen. Sabi ng mga DDS para sa patay gutom, mga demonyo. Ayan, kita-kita niyo po. Ayan po ang ating walang gutom kitchen. Teka lang. Ayaw maayos eh. Dali lang. Ayusin lang natin konti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw ay nandito tayo sa pinaka-kusina ng Walang Gutom Kitchen. Ayan, papakita din yung kusina para sampalin lang natin mga DDS na parang ginawa daw patay gutom yung mga Pinoy na pinapakain ng mga tira-tira. Kung saan, dito po inihahanda yung mga pagkain na ipapamahagi natin sa mga kliyente natin dito sa Walang Gutom Kitchen. At ito na nga po, naghahanda na sila para sa lunchtime. Ito po sila. Oh, kitang-kita nyo, yan ba yung tira-tira? Niluluto? Oh. Hello ma'am, at si sir, hello po. Ayan, ngayon po kasama natin sila ma'am. At si ma'am? At si Joanne. Ngayon, ano po ba yung hinahanda nyo ngayon? Ano pong pinaprepare nyo yung pagkain ngayon, ma'am? Sa ngayon po, ang piniprepare po namin ay pang-adobo. Adobo. Nagutom ako, adobong manok nagugutom tuloy ako Gutom ako dun Ayan po, kita-kita nyo Malinaw na malinaw yan. Hindi na nyo mapapasinungulingan ng mga tanga dyan. At ito nga pala, bago ang lahat, ito pala yung disenteng pamilya. May nakita po kasi akong disenteng pamilya. Ito pala yung mga disenteng pamilya, no? Ito pala yun. Grabe, no? Yan pala yung disenteng pamilyang tinatawag ng mga DDS na karapat-dapat daw mamuno uli buwakan ng... Mga DDS, ito ba yung mga taong gusto yung mamuno? Ito ba uli? Ha? Sagot! Ito ba uli yung mga gusto yung mamuno, DDS? Ha? In your dreams. Ano? Sabi ni Chupaeng, mga Hindi. Ano mga pangkista? Ang tawag diyan, mga punyeta. Ikaw talaga. Watcha. 出席习近平。Ito. Lechon for two, lugaw for them. Kita mo naman, kawawa, Biro mo, etong mag-amang mesayad kumakain ng lechon. Yung pinamimigay nila, lugaw. Tapos pinapakalat pa ng mga DDS na ang lechon daw ay natural lang daw sa Visayas at Mindanao. Okay, alright. Kung natural ang lechon sa Visayas at Mindanao, ba't hindi nila pinamigay? Hoy, Sir Chris Angel. Sir Chris. Diba? Natatawa ako pati itong yung sikat na si Senyora. Si Senyora, nagpapakatanga na rin Pati daw lechon binibigyan ng issue. Hindi naman ang issue natin dito, ang issue natin, yung drama-rama effect. Ang arte. Kakain ka na lang, ipapakita mo pa sa taong bayan na ang daming camera na para kang engot.
Biro mo, okay lang sana yung lechon, hindi mo na pinakita niya sa lamesa. Yung lechon nasa plato na lang, hindi papakita mo pang ganyan. Para masabi lang na maayos yung pamilya nyo. Tapos nakita mo yung dalawa nakasimangot. Visit na sa mga kaartehan nila. Ito. Sabi ni Digong, bantayan natin si Inday. Binubugbog, inaapi nila. Sa awa ng Diyos, sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito si Inday na ang inyong presidente. What? Hi friends and not friends and not friends. Isa-isayin natin. Bantayan daw natin si Inday, binubugbog, inaapi nila. Digong, hindi inaapi yung anak mong impacta. Tinatanong namin siya kung nasa ng pera namin. Iba yung binubugbog. Yung binubugbog, yung walang kasalanan. Yung anak mo, hindi lang may kasalanan, may pagkagahaman. Okay? So, hindi namin binubugbog yan. Nagtatanong kami, nasa ng pera ng taong bayan. Hindi niya sinasagot. Pangalawang statement. Sa awa ng Diyos, sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito, si Inday ang inyong presidente. Mali na kagad ng salita. Dapat ang sinabi mo, wala akong Diyos. Mali ka na kagad, Digong. Nagsisinungaling ka. Walang maniniwala na mga totoong Pilipino na walang luga sa'yo. Kasi wala kang Diyos, Digong. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Wala kang Diyos. Tapos ikatlong pagkakataon sa pagtayo, si Inday ang magiging presidente. Mali na naman. Si Inday ay magiging Davao resident. Sa 2028, si Inday, pagkatapos niya ma-impeach, magiging residente na lang yan ng Davao. Walang usapang presidente dito, Digong. Huwag kang mangarap. Walang usapang presidente, pero pa, Davao resident. Kaya napaka-fake news ng balitang to. Binubugbog, awa ng Diyos, lahat sinungaling. Eto pa. Kung makakita man kayo ng eco bag na ganito, ang nakalagay, matik, ayuda yan, kapalit boto mo. Totoo naman. Wag daw tayong masaday sa ayuda. Pero lintik ang ginagawa. Halos lahat na lang binibigyan. Impokrito. Kumbaga napaka-impokrito. Lahat para sa Diyos at sa bayan, pamilyang Pilipino. Para sa Diyos, wala naman kayong Diyos, presidente ka ng impyerno. Kita mo mga kasinungalingan nila, no? Hindi sila kinikilabutan.
bulok na bulok. Daig pa yun talaga yung trapong traditional eh. Diba yung traditional politician na inherit na ng mga politiko, eto daig na daig eh. Kasi bakit? Yung mga trapo, hindi nila sinasabi yan eh, na huwag kayong kumuha ng ayuda. Pero ito, ang kapal ng mukha ng pamilyang to. Sinasabi nila, huwag kayong kumuha ng ayuda, pero sila ang lintik na nagbibigay ng mga ayuda. Diba? O, ito, tayo. Zambales fisherman get 100 motorized boats to support livelihood. Kaya maraming salamat sa Congress, sa mga kongresos, lalo na sa Tingog Party List. Diba? Congratulations sa Tingog Party List dahil binigyan nila talaga noong ano po kasi yan. Ma-share ko lang po sa inyo kung natatandaan nyo po. Nung lumapag dyan ang mga congressman sa Zambales at nagkaroon po sila ng hearing tungkol po sa pangangailangan ng ating mga ingisda dyan sa Zambales. At ito na nga po, isinakatuparan ng mga congressman ang mga bangka. Kasi nga po, nung panahon ni Digong, meron po silang binigay na bangka, hindi po magamit. Kaya isi-search ko lang nandito sa YouTube yun eh. At least, itong Tingog Party List, talagang nagbigay sila. Oh, ito Ayan po. Ngayon sabi ng mga DDS, ano ba yan? Ano na naman, suhol na naman. Alam nyo mga DDS, okay na to. At least, meron silang binigay na bangka. Ang mahirap, ito. Ito ang mahirap. Oh, yan ang mahirap. Oh, yan ang mahirap. At least yon, mapapakinabangan ng ating mangingisda. Eto, paano papakinabangan? Tinangay ang pera ng taong bayan. Oh. Eto mahirap. Oh. Tinangay si Sinto Mary Grace. Asa ng pakinabang ng taong bayan dyan? Hinahanap nga natin, hindi niya mapakita. Diba? Yan ang mahirap. Yan ang batikusin natin. Nasa ng pera natin dyan kay Mary Grace Piatos. Oh. Kesa dun sa Tingog Party List ng mga bangka, ayun talaga, mapapakinabangan ng ating mga isda. Magagamit nilang panghuli at mapapakinabangan, magbe-benefit ang mga pamilya ng ating mahal na mga isda. Kesa dito, walang awa sa taong bayan to. Nilulunok ang pera ng confidential fund. Oh, ito, nakikiusap na. Ito, pakinggan natin. Hindi kami nangungurakot kailanman. Kita mo na naman, sabog na naman to. Sabi ni Digong, hindi kami nangungurakot kailanman. Trabaho lang lahat para sa bayan. Tumatakbo akong pagka-mayor ulit, kaya umayos kayo. At ang anak ko si Baste, ang vice mayor. God forbid, magkasakit ako, mamamatay ako, Duterte pa rin ang mayor nyo. Ang kapal ng nangala. Huwag nyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Bakit nyo kami papalitan? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot, trabaho lang lahat para sa lipunan. Abnormal talaga.
Bakit daw papalitan ng mga Duterte? Unang-una, mamamatay tao. Pangalawa, kurakot. Pero mo, 4 na dekada na kayo sa Davao. Ha? 4 na dekada na, nagpasalin-salin na ng mga kuyukot sa mga Duterte ang Davao. Pero mo ha, nandun pa rin yung droga. At saka, sa Davao ka lang po makakita, ang aso natukhang. Ikaw talaga. Watcha, Xi Jinping. Ayan po at legit po yan ha. Ito ha, Aspin stabbed multiple times in Davao. Sa Davao lang po yan, aso natukhang. Sa tingin mo karapat dapat pa ba kayo dyan mga Duterte? Pati aso natutukang. Ano klase kayo? Tapos sasabihin ni Digong, anong kasalanan namin sa inyo? Hindi, Digong, marami kang kasalanan, buong pamilya nyo. Diba? Habang ikaw, nagpe-flex-flex ka ng mga mamahaling motor mo dyan, pinapakita mo sa Dabawenyo, sila gutom na gutom. Ang Davao, pumasok saan? Pumasok ang Davao sa pinakamaraming mahihirap sa buong Pilipinas. Ganon ang Davao. 4 na dekada na kayo dyan. Wala pa rin kayong ginagawa. Ang Davao hindi na umahon. Ang baha lagpas tao. Ang shabu nagkalat. Eto muna. 45 years as a lawyer. Walang pinanalong kaso. 9 years as a prosecutor. Lahat ng kaso dismiss. $23 as a mayor. DDS Davao Death Squad, pinatay 3,000. Kita mo yan? Tapos sasabihin mo wala kang ginawang masama. 1 term as a congressman, walang napasang magandang batas. Sa pagiging presidente, naging presidente naman ng Pilipinas, 30,000 EJK. Pastillas. PhilHealth, 15 billion. Parmali, 18.8 billion. Confidential Intelligence Fund, 19 billion. Pulong, 51 billion. Kinonsinti ang anak para makapagnakaw ng 51 billion. Ang barel, 358. At ang pinakauli,
Ano pinakahuli? Dila ng betlog sa China. Chinese slave. At eto na nga po, idagdag natin to. Meron po tayong masamang balita para sa inyo. Ang mga private sector workers face higher SSS deduction beginning 2025. Uunahan na po natin ang mga DDS. Kasi isisisi na naman to kay BBM. Ang pagtaas po ng pagkaltas ng SSS sa ating mga nagtatrabaho sa private sector. Unahan na po natin. Bakit po tumaas ang ating deduction sa 2025? Basahin natin ang article. Effective January 1, 2025, the SSS contribution rate will rise to 15% according to circulars number 2024-006 to 2024-1010, which cover 5 member groups. This circular released on December 19 supersede circulars number 2022-033, which outlined the 2023 contribution rate at 14%. The adjusted contribution rate will apply to all business employers and employees, household employers and workers, kasambahay, self-employed, individuals, voluntary, and non-working overseas Filipino workers member. Yan po ang nasasakupan. Kumbaga, halos lahat tayo. Bakit ba tumaas yun? Ito ang dahilan bakit tayo tumaas. These changes are mandated by the Social Security Act of 2018, Republic Act number 1199, and a Social Security Commission Resolution. Ayan po, dahil na naman to sa panukala ni Digong. Pare kamandag, pare. Ayan po dahil to sa Social Security Act na inaprobahan ni Digong noong 2018. Ayan na naman. Siyempre, ipi-fake news na naman yan ng mga hayop na DDS na tumutulo ang luga sa tenga. Na sinasabi ko sa inyo, ang may gawa niyan, sino pa ba? Sino pa ba? Wala kayong mga fake news dito, mga DDS luga. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang DMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers.
kinakabahan na kayo.